So, what's up mga ka-Uber? Magandang tanghali sa tanan, maayong udto sa tanan. Unsa man ni sagbutan ni saggabal man sa akong pagdagdag. Tawa diha. Dito ka sa gilid. Diha ka. Naglagot ra ba ko sa mga taong kuan kanang like kay batasan. Kanang uban diha nga nagmaayo-maayo ug makatalikod ay sus pisti libakon ra ka animal na. Kanang si kuan si Pulano ay kuan man na sa una kana nangandidato unya napildi karon niguwa ng batasan nga dili makaon sa iro, di ba? Napakagaling ng mga politiko yung tumatakbo pagdating ng halalan, ayan, nangangako, hindi naman tinupad hanggang pangako nga totoo pa rin pa ba? Siyempre hindi na, di ba? Kaya tayo sa susunod na eleksyon, hindi natin sila butaran. Bakit? May mawawala ba? Wala naman, di ba? Para saan pa yan? Yung presidente, lahat pababa hanggang kapitan. Para saan pa? Di ba? Hindi naman uso yan noon nung kapanahunan ni Noe, ni Abraham, lahat. Wala naman Sana dapat ilagay natin sa ayos yung ating pamumuhay. Yun, Hindi yung pagdating ng halalan, ito si Pulano, tumatakbo ng kapitan. Siyempre sasabihin niya, mga minahal kong mga kababayan, aba, bakla ata ito Kung ako ang inyong iboto bilang kapitan, ipapasiminto ko ang kalsadang nagkaputik. Aba, Number 1 sa baluta, lusoy-lusoy bilang kapitan. Lahat ng mga plataforma, lahat ng mga problema, bibigyan ko kagad ng aksyon pag ako nakaupo na sa pwesto bilang inyong kapitan. Lahat ng mga nangangailangan, lahat ng mga tulay na mga sira, kalsadang bako-bako, guba-guba, papasiminto ko yan. Yung tulay na sira, lagyan ko yan ng hanging bridge. Ayun, ang daming pangako, di ba? Yung iba pa nga, pag unang sahod ko, ibibigay ko sa inyo. Ganon ko kayo kamahal. Ulol. Mahalin mo sarili mo. Mahalin mong lubot mo. Huwag kang mangako, Gawin mo ang nararapat para sa sambayan ng Pilipino. Hindi yung nakaupo ka na, ang alam mo lang, mangungurakot. Yan, dyan magaling. Yan ang pinaka number 1 dito sa Pilipinas. Pangungurakot, pangungutong, etc. Ang dami nating problema sa Pilipinas. Hindi mabigyan ng aksyon. Kung totoosin, kamo nagtatrabaho sa gobyerno, dapat man kung hindi, tayong taga Pilipinas. Pilipino tayo Bakit pa kailangan natin makipag-coordinate, makipagkaibigan sa ibang bansa? Bakit pa pinayagan yung ibang mga kapwa nating Pilipino mga ibang bansa? Dahil hindi sapat yung sahod dito sa Pilipinas, di ba? Kahit ngayong nagtatrabaho sa gobyerno, hindi sila nasiyahan sa kanilang sahod. Kaya ayun, nangungurakot. Di ba? Yan ang pinakamahirap
dito sa Pilipinas, yung pangungurakot hindi maaksyonan. Kasi simula gobyerno pababa, iisa lang yung lahi niyan, 'di ba? Kaya walang nangyari sa Pilipinas dahil sa mga ganyan na mga gawain. Hindi tayo umaasinso. At ito pa, bakit kailangan pa pumasok dito yung mga Chinese, 'di ba? Ito ha, tayong mga Pilipino ay merong iisang paninindigan na hindi kayang bayaran. Alam nyo kung ano yon? Sige nga, mag-comment kayo dyan sa comment section at ipalo na rin ako at pakishare na lang tong video na to para na mapaliwanagan yung ibang mga taong mahina yung utak eh. Kasi about dun sa sabi ko sa paniniwala eh, isang salita lang yung paniniwala. Wag lang sirain, wag mong sayangin, tulad ng mga pangako ng mga politiko. Puro pangako. Nasaan sila ngayon? Nandun, panay suit-suit, papapakapal ng bulsa. Pag yung mga taong nangangailangan lumalapit, anong sasabihin? Antayin nyo si Polano, to ay giadto. Ugma pa siguro mo ari diri si kapitan, si mayor, ang congressman, ambot kung asa to ni adto. To adi ay ang mga kugtong sa beer house. Yun ang napakagaling, di ba? Dapat ang unahin nila yung sinasakupan nilang mga barangay. Dapat araw-araw iikutin nila yun. Iikutin ng kapitan. Kukumustahin. Kamo diyan, kumusta na mo diha? Napamabuy gikaon, napamoy bugas. Wala mo'y bugas, mangutang. Mangutang sa silingan. Mangayo muna ako. Wa pa ikahatag kay wa pa may sweldo, di ba? Ingana na siya. Unsa man sila oy, mura man kag dili man kag nagbubutar. Kaya sa sunod ug moabot ang eleksyon, ganing eleksyon, kilati sa maayo ng tao nga kanang dili siya kuan ba, kanang hambugon, dili siya limbungan, kanang matulungon, tsaka yung maawain, hindi yung binubuto mo napakabait, yung akala mo yung manok na yung naghihimaga na gustong magpaana-ana, ganun yun sila. Ngayon pag sila nanalo, ayun, para ng tigre. Ganun mahihiya ka na lumapit. Alam mo kung bakit? Parang langaw yan eh. Yung mga nakaupo dyan sa gobyerno, parang mga langaw yan eh. Ngayon pag nilapitan mo, lilipad yan, iiwasan ka niyan. Diba? Tama ako, diba? Yan ngayon. Ang dami nang nasalantas bagyo. Ang dami nang nasirang bahay. Ayun. Kawawa, diba? Ngayon, para sa akin, gusto ko sanang magbigay ng ng tulong. Kaso wala rin ako may tulong kasi dukha din ako eh.
Kaya hanggang dasal na lang ako sa mga taong nasalanta, sa mga taong nahihirapan. Pero dapat sana talaga, malaki naman yung pundo ng Pilipinas eh. Malaki naman yung Bangko Sentral eh. Pwede naman yan, kuhain ng kalahati niyan ah. Ipamigay doon sa mga nasalanta ng bagyo. Bakit? Yung pera na yan, paikot-ikot lang yan dito sa Pilipinas ah. Iisa lang din hantungan yan, bangko. Pagdating sa bangko, withdrawin. Ayun, kakalat sa mga tao. Pag iniipon ng bangko, ayun, ando na sa Central Bank. Sino may-ari ng bangko? Gobyerno. Ilang bilyon yung pera sa bangko. 'Di ba? Yung iba nga nagrereklamo malaki yung tax. Malaki yung tax. Tax fee, tax. Puro tax fee, walang tax refund, 'di ba? 'Yan ang pangit dun eh. Dapat yung hiningian nilang ng mga tax, yung mga malalaking nagtitinda. Huwag nila hingiin yung nagtatrabaho ng pabrika. Magkano lang yung minimum? Sa 600 plus lang. Tapos pag kinaltasan ng tax, 1,000. Tama ba yun? Para saan ba yung tax na yan? Sige nga. Papakinabangan ba yung tax na yan ng mga tao? Sinong nakikinabang yan? Sa tax na yan? Diba? Yan. Doon kayo nagkakamali. Mga bubot kayo, mga bubot. Alam nyo, mukha kayong lubot. Alam nyo kung bakit? Tingnan yung lubot nyo sa ibabaw, parang may yukot. Alam nyo yung yukot, yung guhit sa ibabaw ng lubot, yung dinadana ng utot. Ay nako, kayo talaga mga Pilipino, di ko maintindihan. Parang ano lang kasi yan eh, parang ulo. May makapal na buhok, may manipis, may panot. Ayan o, kalbo, panot. Yung panot, yung talagang makintab dito, wala nang buhok. Yung talagang makintab dito. Ang tawag na sa Bisaya, ungas, panot. Sa Tagalog, kalbo. Yung sinaw yung ulo. Yan. O, shout out pala dyan sa mga kalbo, sinaw ang ulo. So, ayan mga ka-over. Sana ma-realize ng bawat isang Pilipino kung ano man yung dapat gawin. Sige, go. So, suportahan ko kayo sa ngalan ng aking silsil. Ito ang silsil ginagamit sa pagsilsil dito. Yan. Kaya sa mayroon mga silsil dyan na naghahawak, shout out sa inyo. Shout out ko pala dyan ang mga taong mahilig mambabatikos. Shout out ko yung mga taong mahilig manira. Shout out ko sila Maritis. Shout out ko sila mga linggo-lingguhan lang. Shout out ko pala dyan yung mga Bombay. Oy mga Bombay, lakas nyo magpatubo. Hold upin sana kayo. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag nyo kalimutan i-share yung video na to at mag-like at mag-comment. Tapos